Magandang araw mga ka-master, mga ka-advanced hobbyists. So welcome sa Pigeon Talk 101 with Boss Jaime Lee. Again, our special guest is none other than the Vice President of the PHA, the Philippine Home and Pigeon Association of the Philippines, none other than Sir Emmanuel Go. Yan. Good Welcome afternoon. po sa Thank Pigeon you. Talk 101 with Boss Saan ba titingin? Jaime. Thank you for Yeah. joining us, man. Yeah. Yes. It's really an honor and a privilege to be able to join you this afternoon for this podcast. Yes. Of course, I'd like to make mention of the fact that I'm really an admirer of Sir Jaime. Hindi sip-sip to at Sir Jaime. Because I see a very few people talaga with so much passion and dedication and commitment sa sport, no? Yes. And it reflects all throughout yung mga industries o yung mga hobbies na which they lead. Yes. Maski sa mga pagpupusa, yung sa mga ahas, yung mga reptiles, ganyan. Yes. It's and very few people you would see na talagang may ganong commitment to lead, more important. But also, and as we know, mas marami dyan dahil nga lalo kung medyo bago pa ang mga enthusiasts, kailangan ng pondo, kailangan ng konting lahat sila. Sana mas marami pang katulad ni Sir Jaime, no? Because really, ang importante kasi sa isang industriya, lalo kung bago, meron tayong talagang matibay na support coming from a person na talagang dedikado o yung dedication nila para lumago Yes. at gumanda ang Yes, industriya. indeed. Okay. Ayun, sir. So, with regards with our Pigeon Talk 101, Okay. marami nagtatanong eh. Actually, na-post na kasi namin na you are one of our guests for this week. May mga nagtatanong regarding kung ano ba yung sekreto ni Sir Emmanuel ko pagdating sa selection ng mga breeding spoon. Okay. Ayan. Truth of the matter is that wala naman talagang sekreto. Ang importante dyan is knowing the basics and then trying to understand what makes for a special bird that actually makes a difference in terms of winning. Okay, if we have the time, if you want some details, I actually brought some proof, or in other words, some records with me just to substantiate the process in which I decided to, yung sa selection pressure ko kung paano kong pinipili. Okay, pero nung nag-uumpisa ako, ang importante kasing malaman natin o maintindihan is unang-una alamin natin kung ano yung basic ng breed. Kung ano yung basic traits. Halimbawa, for a racing pigeon, ano ba talaga yung kakaiba o what makes a sound racing pigeon? Of course, ang una-una natin tinitignan would be yung conformation niya. Anong trait pala, rather? Ang ibon, ang kalapate ay isang hayop na may abilidad lumimpad for certain distance, meron silang basic homing instinct. Kasi hindi lahat ng hayop, pag iniwan mo sa isang lugar o pinawalan mo, alam niyang umuwi. So ano ba yung mga importante dyan sa mga traits na yan? Of course, ang ibon ay atleta na nasa himpapawid. So, ano ba ang nakakatulong para mas maging magaling na atleta ang isang ibon? Okay, and this is where I based my selection parameters. Okay? So, gusto ko lang ipakita kasi, just to substantiate, these are my breeding stud book. No? And it started from, meron pang 2008 ito eh. Okay. So, just to show you na as early as 2008, 2009, I already have my selection criteria. And this was, I kept this constant all throughout the years just to show you na yung paano yung selection process at saka yung improvements coming from this. Again, ang sabi ko ang importante is for you to have a baseline. Kung ano yung inumpisahan mo at para ma-establish mo kung ano yung improvements all throughout the years. Okay? So dito, ipapakita ko lang. Okay. Makikita nyo, lahat ng ibon ko kasi may grading yan. May grading. Okay. Sa akin, ang grading ko, ang perfect score is 5 Okay. per bird. Okay? Grading. Grading, Oo. yes. Ngayon, Grading on the confirmation. not only that, that's one part of the grading or the selection process. Ngayon, doon sa grading ko, para makuha niya yung puntos na 5, meron siyang 5 dapat na daanan. Okay. Number 1, which is the most important, is pedigree. Okay. Okay? Number 2 is the conformation and structure. Okay. Number 3 is the wing and feathers.
Number 4 is throat. Number 5 is the eye sign. Okay. Okay. So you believe in eye sign? Okay, I'll explain everything later, Sir Jaime. Ito yung base ko. Dito ko binabase kasi ang purpose ko why I needed to, alam niyo kasi kahit saan ka pumuntang loft, ang daming ibon. Yes. Kung gusto mong kumuha, ang daling bumili. Pero paano mong mapapataas ang porsyento para mas mapaganda o mas tumaas yung probabilidad na maganda yung makukuha mo? At paano mo ring maiiwasan na bumili lang ng isang ibon na ang nasa sayo ay pwedeng mas maganda na? Kasi there's no point in buying a bird if you feel that what you have is already better than what you're Yes. acquiring, di ba? Kasi otherwise, ang mangyayari, dadagdag lang ng dadagdag, ibang parameters pa yon. Kung marami kang masyadong ibon, ang probabilidad ng pag-develop ng linyada is mas lalong mahirap. Kasi imagine mo, for a bird or a breeder to show its probable potential in its merit as a breeder, siguro kailangan mong ilipad dyan, pinaka-konti niyan, 2 sa NDR and 2 ulit sa SDR. Kung pareho siya pwede. Pero mas maganda kung 4. Di ba? Yes. May limit ang loft natin kung ilan ang pwede nating ilipad. Kung ang ibon mo is, sabihin lang natin, 100 breeder o 200, paano mo itetest lahat yun? Yes. Di ba? Okay. So, pag ganito, ngayon pwede ko nang pumunta. Now, meron na tayong base. Ang selection pressure mo would depend really on ito. Medyo mas detalyado. Oops, sorry. Yeah, just to show you na ito yung pinaka-latest ko. This is 2025. Okay. Pero sa 2025 kasi, hindi ko na siya iniisa-isa. Sa 2024. Hindi ko na siya iniisa-isang gine-grade. Ang ginagawa ko na lang, bawat breeder, meron na lang siyang grade. Kasi Grade. medyo Kilala tanda mo ako na. na eh. Okay, sa pedigree, 1 lang ito. Bawa, 0.9 lang ito. Sa pakpak, sabihin natin 0.95. Ganun. Ang purpose being, kasi kung titignan mo from 2009, makikita mo ang grade ng mga ibon ko is nasa 4, Minimum of 4.3. 4. No, actually yan depende din sa'yo kung ano ang gusto mong selection pressure. Okay. Kung naka-establish ka na ng base, pwedeng ang cut-off mo, it can be as low as 3.5 to as high as 4.4. Depende yan sa progression mo. So, noong una, ang mga ibon ko, base sa selection parameters ko is, meron pang 4, meron pang 3.8 dati. And 3.9. Oo, 3.9. Pero kung titignan mo ngayon, base sa selection standard ko sa 2024, 2025, hindi ko nagawa na. Makikita mo, nasa 4.8, 4.85, 4.9. Ang punto ko lang, although pwede pa rin sabihin medyo bias ito sa selection ko, ang point ko rito is nakikita ko talaga yung progression sa improvement ng quality ng breeders every year. Ngayon, depende na kung okay. Ito pa Do important. you Okay. eliminate breeders? Yes, definitely. Eliminate. Oh, okay. Definitely. Ito, let me just explain. For example, let's go now to the details. Halimbawa lang sabihin natin sa pedigree. Sa akin, ang basihan ko ng grading ng pedigree is that for a bird to get 1, which is the perfect score for that selection category, kailangan either siya yung winner or siya yung producer ng winners. Okay? Para makuha ng 1. Kapag kapatid, tatay, nanay, basta yung immediate family, 0.9 na lang. Pag pinsan, lolo, ganon, 0.8 na lang. And I don't take anything less than 0.9. Okay. At least sa selection parameter, yeah. 0.8, usually, except lang pag talagang exceptional siya sa ibang parameters and gusto kong subukan yung linya. But kung titignan natin lahat, especially itong mga last 5 years, kasi depende again yan kung paano mo itataas yung selection parameters, kung gaano ka-importante sa yung angulong yun, pwede mong itaas, pwede mong ibaba. Siyempre kapag nag-uumpisa ka, pwede mong ibaba. Tapos eventually, you aim to improve and improve and improve. So, para meron kang progression. So, based to sa 2000 in record mo, sir, from 2009 to 2025, tumaas ba yung standard mo sa pag-breeding na? Yes. Oo. Tumataas siya. Ngayon, explain ko lang ng konti. Punta na tayo ngayon dun sa selection parameters. Ang pinaka-importante, sabi ko nga, is pedigree. When I say pedigree,
That also includes any information I can get regarding the family of those birds. Of course, ang pinaka-importante would be the written pedigree, which is from a reliable source. Yes. A reputable fancier na totoong hindi dinodoktor. Importante Yes. yun. Kasi doon mo makikita kung gaano kalapit ang ibon na kinukuha mo doon sa nananalo. Pwede mo ring makita kung gaano siya kalapit or kung gaano ka-prepotent yung linyada niya sa magkabilang punto. Halimbawa, ang nanay, ang dam side o ang sire side. Meron kasi tayong tinatawag na RRS sa breeding terminologies. When you say RRS, what you mean is reciprocal recurrent selection parameters. Ang ibig sabihin, tinitignan mo yung trait na gusto mo on both sides. Hindi isa lang. Kasi doon maraming nagkakamali. At least in my opinion or observation. Kasi halimbawa nakakuha ka ng champion. Dapat hanggat maaari, alam mo kung ano yung characteristic o trait ng strain na yon. Yes. Okay? Alam mo rin dapat kung saan o kung ano yung pwedeng nagpapapanalo sa kanya. Halimbawa, sa isang kalapate, merong dalawang importanteng trait niya na I think makes the big difference pagdating sa karera. Ang isa is yung tinatawag na phenotype, which is yung katawan, Yes. which is basically more on na nagdidictate ng athleticism ng ibon. And the other trait, yung hindi natin nakikita, which is more important, General. is the cognitive or what's in the genes. No? Kaya tinawag ko lang cognitive kasi yung paano mag-isip yung ibon, kung paano siya mag-decide, kung hihiwalay ba siya, dadapo ba siya, yung mga ganon. Okay? Yung homing niya, yung bilis kung paano siya mag-orient, yung mga ganyan. Which, kaya, a few years ago, Sir Jaime, I was kind of excited when PIPA started posting or print, or in other words, publishing pedigrees with gene markers. Ngayon, ang tinatawag na, ang gene markers kasi, yan yung katulad, for example, yung sa kalapate, merong LDHA, may DRD4, yung mga yan, TRT, something. Ang problema lang, hindi masyadong sinuportahan ng fancier, Sir Jaime. Kasi, just imagine, there are at least thousands upon thousands of birds being sold online every year. Yes. If fanciers really see that birds with gene markers really are the ones performing, imagine if everyone would start demanding that you post the gene that's in that bird, and that bird will get the price and talagang sobrang taas. Just imagine, for example, si New Kim. Yes. Kung halimbawa lang ang nagpapanalo sa kanya are, let's say, 4 genes in her. Tapos, kung halimbawa lang may mga kapatid siya, full brothers and sisters, na nabenta rin ng mahal, tatay niya, nanay niya, paano kung halimbawa, kung maniwala o halimbawa ma-establish ng industry o ng sport na ang genes na yon ang responsible kung ba't ganun kagaling si New Kim, paano kung yung genes na yun wala pala sa tatay? Or paano kung yung gene na yon is wala pala sa kapatid? Ibig sabihin yung presyo ng ibon na yon automatically pabagsak yun kasi wala na siyang wala na siyang genetic value, ika nga. And this is familiar to me kasi 20 years ago, very popular na yan with pigs, with swine. Kasi ang swine has a big commercial value. Sure. Kasi ang industriya yung napakalaki. So it pays to be able to know and to capitalize on those genes kasi kung bawa the gene responsible why a pig would eat only a small amount of feeds pero can grow so much. Yes. Why a pig has a curly tail, why a pig has a pointed ear, why the pig would have a color that's white or brown. Yan parehas din sa kalapate. Lahat ng traits nila, ang responsible dyan is the gene. Unfortunately nga, hindi ito nag-fly with the pigeon world kasi nga, hindi pa siya of much commercial use. Pero meron na. For example, Sir Jaime, with a very little information that we can get, LDHA is actually the gene they're suggesting responsible for the ability of the bird to recuperate or recover quickly.
Now, the DRD4 naman, sabi nila, is the gene responsible for the ability of the bird to break, or the ability of that bird to decide to take risk. Just imagine, Sir Jaime, if these genes are present and is known to all the birds that would be sold, ang laki at saka ang bilis ng genetic improvement. Yes, Ang yes. problema, wala. Wala tayong information na ganyan. So, we have to study everything. So, kaya nga, importante is itong pedigree, that's the number one. Yes. Kasi nga makikita mo ron kung gaano siya kalapit sa nananalo. Yes, yes. Hindi yung down na tinatawag. And thus, pagka kumuha ka ng ibon na walang history, o hindi mo alam kung anong history, basically, paano mo iseset yung base? Hindi mo alam kung ano yung history. So, wala Yung kang ibon. basis talaga. Walang basis, so bumibili ng tukod, yung mga ganyan. Walang kwenta. Yes, Kasi hindi mo alam. Di ba? Hindi mo alam kung anong trait ng magulang. Hindi mo matanong yung breeder kung saan ito galing, kung anong... So, importante yan in genetics, in breeding. Yan ang number one information na kailangan mo. Doon pa lang wala na. So, kahit sabihin mo pang sikat na katulad ni Sir Jaime, pag hindi mo alam ang information ng ibon, paano mo gagamitin? Mm-mm. Di ba? How do they determine the gene marker? It's by getting the genes Yeah. or DNA? yeah. Tapos ite-test nila yan. Meron silang mga machines yan. Very much widely used na yan dati sa baboy pa lang. Kasi pero sa kalapati, kaya nga nung 5 years ago, meron nang lumabas na ganyan. I was so excited. I was talking to Kirby. Sabi ko, Kirby, this is really good. Sabi ko, because if the industry or the sport would really support this and would see the value in that, just imagine where this all would go. Ang bilis ng genetic improvement. Unfortunately, hindi na masyado. Tingin ko kung natuloy talaga yun, baka Pilipinas na magiging sikat na sa pigeon world sa atin. No, not here. Kasi wala tayong machines yan eh. Talagang doon pa din. Pero kung halimbawa, bumibili tayo ng ibon na alam natin kung ano yung genes na meron, ang bilis. Yes. Ang bilis magpaganda ng lahi kasi hindi mo na kailangan mag-eksperimento. Yes. Bibili, ilan ba sa mga ibon na binili natin ang talagang magpa-perform, di ba? Kasi, again, baka binibili natin wala yung gusto nating gene. Di ba? Okay. So, that's one. Okay? So, pagka meron kang information and which is the most important, yan ang kailangang pinaka-basic and most important. Kasi, although sabi nga natin importante dyan, yes, sa pag-iibon is 4 pillars yan. Merong genetics, merong nutrition, very important, merong health, Yeah. and of course the management and the housing itself, no? So importante, which genetics in my opinion is the most important. Okay? Pangalawa, let's go to the phenotype. Okay, isa pa. Sabi ko nga, dahil very basic o pinaka-basic trait ng ibon which makes the difference or which makes it a raising pigeon, ika nga. Tingin ko, kapag maganda ang panahon, mas lamang ang phenotypic characteristics niya o ang katawan o ang pagiging athletic niya. Kasi kung maganda ang panahon at diretso lang ang liparan, malaking bagay kung ang ibon ay talagang athletic ang build. Yes. Lalo na sa mga sprinters, yung mga medyo mga Pampay. torpedo shape. No. Ang sprinters normally medyo torpedo shape yan. O yung tinatawag nating pear shaped. Apple body. Medyo, no? Medyo bilugin, tapos medyo tusok ang dulo, kaya gusto nila yung one pintail na tinatawag. Yes. Kasi nga, mas parang torpedo nga. Diretso lipad. Okay? Pero pag mahirap ang laban tulad sa Pilipinas, this is where everything changes. Kasi dito sa atin, Terrain ang kalakan. terrain, condition, ulan, bagyo, I think pag ganyan, more on the genotype or the cognitive ang mas may importansya. Okay. Kasi dito, hindi lang yung pagiging athlete, kasi may basic characteristic ng ibon eh, na talagang uuwi. May basic characteristic yan na makakalipad. Pero what makes for a better bird that wins the race in a certain arena or yun nga, depende sa laban. So dito sa atin, dahil mahirap ang laban, may ulan, may araw, may dagat, importante kung ano yung nandito ng ibon. Kung ano yung nandito, Yes. ika nga. Okay? This is where cognitive or yung tinatawag nating genotype, I think plays a more important role. And that's why, hindi masyado, kasi kung minsan people like
Yung sinasabi, they like one pintail. Sa akin, hindi masyadong importante yan. Okay. Because I think, pagdating sa pagiging athletic or athlete ng isang ibon, mas importante ang pakpak. This is where we go now to the second selection parameter, which is the wing and the wing quality or the boat structure of the bird. Okay? Napag-usapan natin kasi, ang ibon kasi dahil ang paraan ng pakikipag-compete niya is sa himpapawid. Ang talagang number one motor dyan, o ika nga, pinaka-machine niya dyan, would be the wing. Yes. Diba? Yan talaga ang nagpapalipad eh. So dyan sa pagpili ng ibon, I think whether it be a sprinter or a long-distance racer, pinaka-importante is the wing. Okay? Yung shape ng wing, yung quality ng wing niya, in which, doon sa tingin ko ang pinaka-importante na tingnan natin would be yung tinatawag natin humerus o the arm. Pero sir, naniniwala kayo kasi di ba may mga wings kasi o mga feathers tayo na magbibelow, yung iba patusok. Yung sabi That's nila- secondary. Yes. I would focus more on the quality of the feather. Okay. Okay, I want the feather a bit on this, parang medyo flexible siya, but not too soft. Kailangan may konting firmness, Yes. but pliable. Mm-mm. Para kasi makikita mo, pag lumilipad dyan, tignan mo ang eagles, for example, Yes. when they soar, when they fly, medyo nakaganon. Also, with regards to the shape, kasi like, for example, if you look at the peregrine falcon, iba rin ang shape ng wing. Yes. And this is where the wing can tell you or suggest on the ability of the bird whether that bird can fly fast or whether that bird is more efficient in long-distance flying. So, balikan ko lang konti. Importante dyan would be the arm. Now, the arm kasi, parang tao din yan eh. Ay sir, kuha tayo ng ibon. Alam ko meron. Para at Okay. least Sige. ma-demonstrate natin yung Mm. sa pakpak na tinatawag na. Actually, thank you so much. Very informative talaga Okay. sa ngayon pa lang marami na kami natututunan sa mga kinakwento mo. So, ayan, mas maganda meron tayong meron tayong yes. Now, ito sabihin ko lang, the arm is very important. You know why? Simple case. For example, if you were rowing, Mm-mm. and I'll give you yung bigyan kita ng sagwan. Kapag bigyan kita ng mahabang sagwan at saka maikling sagwan, ano ang mas madali para sa'yo? Yung maikling sagwan. Kasi ayun yung comfortable Exactly. ako. Exactly. Eto. The point there is that since ito ang magbibit-bit, magdadala o magbibigay ng power sa ibon, Yes. importante na maikli ito Mm-mm. na makapal. Okay. Okay, importanteng maikli ito na makapal. Okay? Kasi imagine mo, tingnan mo ang kamay mo. Kung halimbawa ang kamay mo, ang arm mo is mas mahaba Yes. kaysa sa mo, definitely mas mahihirapan ka sa mga task na mas mahirap kasi mas kailangan mo mag-exert ng more effort. Yes. Ika nga. Okay. If you look at that, the humerus is the bone which is actually connected sa body and the wing. So ito yung humerus. Okay? Ito yung pinaka-arm niya. Now, when you look at the arm, again, it depends on the fancier. Pero ako, I would like a length of the humerus which is equivalent to a finger and a half. Okay. A finger and a half, more or less, as a base. Okay. Kasi kung doon meron kang base, alam mo na kung, ito mas mahaba. Ito mas maganda, maikli. Ayaw mo naman sobrang ikli. More or less, tingin ko, a median would be a finger and a half. Pag ginanon mo, by the way, this bird has very good humerus. Okay? Masasabi ba natin siya, sir, na pang long distance or pang short distance? That's a good question. I think whether a bird, the wing type of a bird, whether it be a sprinter or a long distance flyer, would depend on the ratio of the wing, the primary and the secondary. Okay? The reason being, hawak ko muna sa ito para mas ma-explain ko lang. If you look at the typical sprinter, ang ratio ng secondary sa primary is usually around half-half. While the long-distance flyer, normally ang ratio ng secondary sa primary would be around 40-60. That's the idea. Where's the 60? The primary. The primary. And let me explain why. Now, the bird, to stay afloat, really
to stay afloat, this would really depend on the wing beat per minute ika nga. Yes. Okay? Siyempre, para mag-stay siya sa himpapawin, kailangan ganun siya ng ganun. Okay? Now, a typical sprinter, kaya ang pakpak niya is almost half-half, is because it is less efficient in... Parang imaginein mo pag ganito, ang paypay mo, as against ang paypay mo is ganito. Mm-mm. Okay? So, pag ginanon mo, ito mas malaki ang covered niyang area, Mas malayo. mas malayo ang tulak niya. Yes. Diba? Okay. So, nakuha mo yung Yes. ano na yun. Yeah. So, in other words, ang sprinter, kaya matulin, it's not because talagang mas matulin siya, pero to stay afloat, the sprinter would have to do more wing beat per minute. Yes. Kasi, pag sinundan lang niya yung long distance or yung mas efficient, ang pakpak, ang tendency bababa siyang gano'n. Kasi imagine mo, kung halimbawa, mas less ang pakpak niya para sa dry, o yung sa dry, ika nga. Yes. Pag hindi siya gumanon ng gumanon, bababa siya ng bababa kasi nga mas less ang coverage niya di ba? So, pagka ginanon niya ng ginanon, natural, para magstay siya afloat, kailangan ganon siya ng ganon. Yes. Okay. And that is also why mas matulin siya. Mm-mm. Kasi ganon siya ng ganon Kasi sa totoo lang, case in point, kapag lumilipad lang, nagre-ranging lang ang ibon natin, kung may sprinter ka, tsaka Long. long distance, sprinter yun, Ito long distance. Hindi naman, di ba? Yes. Sabay-sabay lang sila dyan Mm. Pero pag rekta na, iba na usapan. Kasi doon na lalabas. Kasi pag yung mga sprinter mo, ganun ng ganun, yung long distance mo talaga maiiwan. Yes. But, Pipitik-pitik mo. Mapapagod to. Oo, na Yes. mapapagod yung sprinter. hindi lang yun. Kasi imagine mo, kung halimbawa, we're talking of 200 kilometers, madali lang yan. I think, sprinters and long distance flyers, medyo walang masyadong pinagkaiba. Pero if you're talking 300, 400, 500, dagdagan mo ng headwind, dagdagan mo ng ulan, dagdagan mo ng hangin o side wind o ano, yung difference sa wing beat per minute nila, malaking diferensya yun. Kasi kung pinag-uusapan natin, 2, 3, 4 na oras, baka yung isang sprinter nag 20,000 wing beats na, itong isa nasa 16,000 pa lang. For the simple fact na yun ang dynamics ng sprinter. Kaya naman pagka 200, 300, talagang hindi siya kakayanin ng long distance. But there are ways to improve on speed. But, yun din ang dahilan, it's not because the sprinter is no good a pigeon, but kaya kung ilipad mo ng long distance, it will not do good kasi it is not designed to fly the distance. It is only designed to fly this much of a distance Yes. with the right supplements. Di ba? Yes. This is also why, tingin ko lang Sir Jaime, when you look at a typical sprinter and you look at a long distance flyer, iba rin ang frame. Why? Ito, I can't prove it, but this is my thinking. The long distance flyer normally would have a deeper keel. Okay? Medyo mas may keel yan. The longest at the sprinter though, talagang parang torpedo yan. Because again, parang torpedo nga. The least resistance possible. Diba? Pero the long distance needs to be designed in such a way that it cuts through the wind. And it needs to be able to sustain itself while flying. And I think a long distance flyer, just imagine, ang pinaka-importante kasi sa muscle ng ibon would be itong biceps, Yes. triceps, and itong tinatawag na pectoralis. Itong nandito. Kasi, ito ang directly nakasupport doon sa humerus na tinatawag doon sa arm. And, kaya mas maganda o mas gusto ko ang deeper keel and tingin ko talagang mas may tibay. Kasi, it would normally have, in my thinking, in my analysis, mas mahaba ng konti yung muscle supporting this and thus mas may flexibility yung ibon. Okay? Imbis na ganito lang siya, ganyan ang ganyan, pero yung mas kaya niyang ganunin. Yun lang, hindi mo talaga mapapabilis ang pakpak niya kasi Yes. ang design niya iba. Yes. Okay? Pero pagdating sa long distance, mas efficient siya. Okay? Mas efficient siya. So, Ay, wait. yeah. So, ang sinasabi ko, for example, the una nating tinakal is the humerus. Yes. Okay? Kaya mas gusto ko ito makapal, na medyo mas maikli. Second is the ratio of the secondary to the primary.
So the secondary, if you put it in a table like this and you look at that, ideally gusto mo makita, the secondary is about 40% of the ratio of the wing. Okay? The primaries would be around 60. That's the most ideal for a long distance bird. And the keel, sa akin, kung long distance, would be a little on the deeper side. Pagka sprinters, normally mas bilog siya. Kung gagradean mo yan, sir, yung ibon na yan, anong grade yan para sa'yo? Without Oo. viewing the pedigree. The wing, this would be, ito yung sinasabi ko yung feather quality. Gusto ko pag ginanyan mo, bumabalik lang, hindi siya na Napuputol. ipiklo. Yes. Pag napuputol, Either wala sa masyadong matigas ang quality ng feather okay. niya. Pag lumilipad siya, masyadong lumalaban yung feather niya doon sa Okay. lipad niya. So it creates or adds to the drag. Okay. So mas gusto ko ganito. Malambot lang. Okay. Okay? For the wing itself, I think this would be around, if one is the perfect, this would be around 0.85, 0.85 to 0.88, ganyan. Okay. Okay? Ito, I think this bird, okay, maybe explain ko yung iba pa. Okay, now next, talked about the pedigree. Yes. We've talked about the wing and the feathers, di ba? Okay. Okay, ano na ulit natin? Okay, Sir Manny, let's talk about the pedigree, the wings, and the conformation naman ng mga selection mo ng mga ibon. Mhm. Okay. So now we can go to the structure and the conformation. Okay. Yes. Actually, natakal ko niyan kanina. Depending on the kind of bird that you want, Okay. whether you want a sprinter or whether you want a long distance flyer, there are basic traits that you can actually gauge on the hand to be able to have an idea of what this bird is good for. Sabi ko nga, kapag ka-sprinter, medyo yan yung mga typical na bilugin, na medyo talagang one pair, One base. Yeah. para mga torpedo shape, yung tinatawag nating pear shape or apple body na tinatawag dito. Pero pag long distance, normally nakikita ko mas consistent sila sa medyo on the slightly deeper keel. Yes. I don't like it pero na sobrang lalim naman. Gusto ko yung basta slightly deep lang kasi tingin ko mas may tibay. Yun din ang Yes. kwan ni Luis. Yes. Saka yung mostly naman For the longer nadalas distance. sa MacArthur, mostly ganun ang api. Ang And that has a reason why. Kasi nga may part ang phenotype sa winnability ng ibon. So pag sinabi nilang we don't believe in phenotype, we don't believe in structure and all that, basta ilagay, athlete yan eh. yes. There's no such thing as that. Kasi athlete ito, there's always that factor of confirmation, di ba, Sir Jaime? You imagine the 100-meter last Mm, conformation compared to the marathon run. yes, very different. Yes. Iba, Very different. Very different. ang short distance, maskulado. Yep. Doon puro paya. Oo, Diba? that's very different. You cannot run here, you cannot run over there. Yes. Iba. It goes the same with pigeons. Again, sabi ko nga, that's common sense. Kasi sabi nga nila, horses for courses. Iba-iba. Mm-mm. No? Okay. Now, let's go to the throat. Okay. Throat kasi, dati hindi ko sigurado kung bakit pero if there's one thing I noticed, kasi I really examine all sa tingin ko importante yung throat kasi I think ito yung parang tinatawag kong radiator ng ibon. Kumbaga parang yung labasan talaga ng hangit talaga. Not only that, but I think mas importante is its ability to retain moisture sa katawan ng ibon. Okay? Parang radiator nga. Pagka wala kang magandang radiator o butas, it is probable na mag-overheat ka agad dun sa sasakyan. I think the principle goes the same or is similar to the bird. So, ang gusto ko sa throat ng ibon is one that is really straight with good curtain. No? Yun ang gusto ko sa throat ng ibon. Tapos yung cleft niya, yung palad niya dito, kung pwede sarado. Pero mas importante sa akin yung throat. Okay? I think
sa dami ng tinignan kong ibon, tinignan ko yung throat. I can say that there are a lot of bad birds with good throat, pero I have not seen a very good breeder with a bad throat. What comes natural for a very good breeder is one with very good throat quality. When I say good, hindi lang dahil sa tinignan mo maganda, pero kung ibon mo mismo and every year tinitignan mo, makikita mo hindi nagbabago. Okay. Meron kasing ibang ibon, and this is also suggestive of their ability to withstand stress. Meron iba pag kinuha mo ganda. Mm. Pag i-breed mo isa, dalawang season, next season, pag tingin mo, sira na. Okay. So, this is again suggesting na may fault yung ibon. So, tinitignan ko yan. So, makikita mo kung minsan meron akong breeder this year, yung throat niya ganda. Tapos biglang next year, makikita mo magbabago. So before kayo mag-pairing, sir, chinecheck Oh, yes. throat niya. Every year yan. Every year. Every year. And then, Kasi pwede magbago yan, grading na yan eh. okay. Mm. With regards naman sa eye sign, sir, Okay. kapag nag-prepare po ba kayo ng breeders nyo, kailangan po ba magkaibang mata or magparehas ng mata? I prefer na magkaiba yung color, Okay. yung shade. I would mate a pearl-eyed pigeon to a yellow-eyed pigeon. Only for the simple fact, this is not, hindi ko alam kung tama ito. Yes, scientific. But because syempre, kaya may kulay yan, kasi may pigment. Yes. Ngayon, dahil yung pigment niya, ayaw kong masyadong maglighten. Kasi the pigment is responsible doon sa ability ng ibon to withstand or to have tolerance over yung direct sunlight. And this is where I think, dati kasi, alam mo, hindi ako mahiling magbasa eh. Inaantok ako pag nagbabasa ako eh. Kasi sir, mostly kasi, may mga nagsasabi kasi sir before kasi, kapag ka yellow eye, magaling sila sa pang-fair. Not Pag really. naman ng pearl eye, magaling naman sila sa sumasmashan. Not May mga really. nagpukwento sila. Well, at least that's my Yes. observation, ha? Okay. Yun lang, in terms of yung pigmentation, may binasa kasi ako isang eye sign book. Yeah. Medyo, mga ganito kakapal. Pero talagang binasa ko page to page. From where? From Belgium yata siya, Jaime. Pero this was, I was able to borrow this from the late Kuya Wilson Larocco. Yun talaga binasa ko from page to page. Pero yung contents ng eye sign book na yan is just more on, yung kulay, yung tsura. For example, if you're talking of a violet eye, you're talking of a serrated eye. Yes. Ganon. And, basically, merong 8 eye signs dyan eh. And which eye sign is the best? Obviously, the best is the serrated eye. Or the violet eye, they call it. Oh, that's the best. Which is actually in the shade of pearl. Pearl, yes. Okay. Pero, so dati, talagang tinitingnan ko yan eh. And I think dati tingin ko parang icing in the cake na lang yan. Sabi kong gano'n. Parang wala akong makuwang definitive proof na talagang pag maganda ang eye sign ng ibon, sigurado kang mas may chance na mananalo. Okay? And makikita mo rin, there are families of birds na magagandang eye sign, pero meron din talaga na halos wala. Yes. Recently though, the past 3, 4, 5 years, parang may napapansin ako. Again, this is not conclusive, ha? As a breeder, mas gusto ko yung ibon na makapal yung tinatawag na circle of adaptation. No, not the talukap. The pupil is the black, Yes, yes. di ba? Hindi natin maipakita rin eh. The pupil is the black. Yung immediate circle after the pupil, yan yung tinatawag na circle of adaptation. Ang observation ko is that the best breeders normally would have a thick to a very thick circle of adaptation. Okay? I don't know kung nagkataon lang, pero nakikita ko yung mga magagaling na breeders, lalo na pag yung mga matitibay o on harder races, makapal yung circle of adaptation nila. Okay? Ngayon, ang importante naman pagdating sa flyer, tinitignan ko yung circle of correlation, which is, kung ito yung pupil, tapos ito yung circle of adaptation, yung immediate circle yan, yung susunod dun yung na tinitignan ko. Okay. Ang napansin ko, itong mga recent winners ko, may similarities doon sa circle of adaptation. Correlation. Napansin ko, which is dati hindi ko nakikita, marami siyang ugat. Maraming ugat.
I think if I were to try to explain that in terms of yung function ng vein or doon sa katawan natin, vein kasi is responsible for the distribution of blood. Mhm. Okay? So, pwedeng kapag mas maganda ang presence ng vein doon sa circle of correlation, pwedeng mas maganda ang supply ng blood, and thus, for special instance, halimbawa lang pag masyadong mataas ang glare ng sun, o kaya lang pag malabo ang panahon dahil sabihin natin umuulan, Foggy or foggy, yes. pwedeng because mas maganda ang oxygen o yung supply ng blood pala rather doon sa mata, pwedeng mas maganda ang vision nito na nakakatulong sa ipon. That's my markings thinking. Sila. Oo. Parang ang nangyayari kasi may mga nagsasabi din yan, yung sa mata nila, yung mga parang tuldok-tuldok, parang yun yung pinaka, kumbaga sa computer, yung memory, nila, kumbaga doon na pupunta, doon na save yung markings nila. Hindi ko ba na Yung niya. Kumbaga parang doon na i-store. Yung sa mga, kaya, parang kung mapapansin mo, habang nagkakaedad yung ibon, parang dumadami yung kumbaga yun yung pinaka, storage ng mga Parang database niya. yes, oo. Yan, oo. Kumbaga parang pagka, alam ko na to, Mm. parang ganun yung nalilingan niya. So, that's how I grade. Basically, nandiyan na yung lima. Which is most important is the pedigree. And when I say pedigree, nandiyan lahat, whatever information you can gather, para lang mas maging repetitive yung selection parameters. And that's why, if you have information like this, sa atin kasi very popular in breeding, line breeding, outcrossing, Yes. not really crossbreeding kasi it belongs to the same breed. So it's outcrossing. Siguro a side topic is that ako personally, because medyo matagal nga ang Yes. exposure ko sa genetics, I don't feel the need to inbreed yet. Okay. Okay? There are merits to an inbred bird. And although I don't inbreed, pero I buy very or well-bred inbreds. Lalo na kung gusto kong makita kung magaling talaga yung pamilyang yon, because that's one way of gauging because of the purity of the line, dahil kasi linya lang niya yan ng linyang pinagbabangga-bangga. Because of the purity of the line, if there is a merit in the genetics of that line or that family, pwede mong kunin. Ang importante may base ka eh. Kung meron kang base na alam mong magandang i-cross kahit saan, na gumagana, pag kumuha ka ng inbred, makikita mo agad. Pag kumuha ka ng inbred, i-cross mo dun sa baseline mo. Pag hindi gumawa, more or less, alam mo na kung bakit. Pero pag magaling talaga yung inbred, talagang magaling yung family, cross mo sa baseline mo, whether it be inbred or whether it be an outcross, makikita mo kaagad. Or at least makikita mo mas may consistency or may pattern. I believe in that. May pattern yun. Ang problema kasi when you inbreed indiscriminately, halimbawa lang, meron kang winner. Meron kang anak na winner din. I think kung mag-inbred ka, these are the good materials to consider. Pero if you're only inbreeding from a cousin, from a lolo, from a kapatid na walang proof ng panalo, Yes. as much as you're infusing the lines or the traits that's unique to their family, you're also magnifying the faults of that family. So kapag nag-i-inbreed ka, kailangan you're ready to cull. And experience ko lang, Yes. ang ratio ng very good breeder that's an inbred is so much less than when it's an outcross from a very good combination. Don't be afraid. Ang sabi kasi nila parang, pag outcross ka ng outcross, magiging chapso yung ibon mo. That's not true eh. In reality, let's just refer this back to the best of the European breeders. If you really look deep into the pedigree of their best birds, very few will you actually see an inbred. Mga outcrosses yan, but they do understand the principle of RRS, which is reciprocal recurrent selection, which is hindi pwedeng isa lang. Kailangan lagi mong tinitignan yung dalawang linya, nanay, tatay. Yes. Kasi madaling mawala yung trait na hinahabol mo. Baka yung, nanalo ito nung smash. Eh kung
cross ka lang ng cross, yung isang linya mo, hindi naman pala ganon, pwede ito pa isa. Ang phenotype kasi is highly heritable. Madaling mamana. So, kung gusto mong pagandahin ng ibon mo, kahit medyo payat ang ibon mo, mahina ang buto, madaling mamana. Pero ang mga cognitive o yung genotype, may mga traits, lalo na yung mga sa pag-iisip, hindi madaling mamana yan. Yes. Saka parang hirap hanapin yung Yes. mga ibon na. Kaya kailangan lagi kang nakaano. Tapos alam mo rin kung paano mag-improve. For example, if I may, I did mention, and people know that as much as possible, I don't like using, it is not that I don't like, pero I cannot use other lines that are big. Yeah. Why? Because ang baseline ko may size. Pero hindi ibig sabihin that big birds are bad. Kasi the ideal is medium. Sa akin medium kasi would have enough power, but they would also have that flexibility to withstand hard races. Pero as you develop more and more middle-sized bird, may lalabas na maliit. Yes. Yung maliit kasi kailangan mo i-cross back sa malaki. Yes. Kasi ang purpose niyan, lalo pag nag-i-inbreed ka, ang nasa-sacrifice yung phenotype. Because yun nga highly heritable. So pag humihina na, nawawala yung vigor, kailangan mong maghanap ulit ng medyo malaki na maganda ang buto. Maganda ang structure. I think this is why the Jansens, for many, many generations, proved very well because they're strong on phenotype. Recent, I think, kasi dati nagsubok din ako ng may ibang alam kong may size, pero itong mga personally, I think the Vandenbalks are good. Yes. Kasi nag-research din ako, maganda din ang homing nila. Yes. But they're big birds. Pero hindi ko ma-cross sa linya ko kasi malaki ang ibon ko. So eventually, I had to decide to let go. But that bird is a very good bird. Yun lang, hindi ko magamit pa. Pero when the time comes na yung ibon ko lumiliit na, I will definitely have to consider, at least Yes. infusing a couple of years para lang ibalik ko yung stability. Not really just the size, but the structure of the bird. Importante kasi athlete yan Na ganun. I have something to ask you Yeah. about. Yung kanina, you mentioned about gene marker. Yes. How do they give you the information? The people, the gene marker. But how do... Dati, Sir Jaime, nakasama yan sa pedigree Okay. Nakasulat yung mga genes na responsible. Unfortunately, walang literature. Walang. Walang literature. Hindi mo alam kung ano yung LDHA, hindi mo alam kung ano yung DRD4, hindi mo alam kung TCP4, hindi mo alam kung anong genes yan. So, blindly, basta nakita ko yung mga ganyan gene markers, kung pipili ako between two, na may gene marker yung isa wala, doon ako sa may gene marker. They don't give information what that. Walang very good literature to understand kung ano yung mga yan. Kasi hindi masyadong sinuportahan ng mga fanciers Pero imagine kung lahat binibili mo, alam mo, kahit bumili ka ng mahal, okay lang. Kasi alam mo yung binibili mo, may genes para dyan. Okay. Oh. Okay, sir. Let's now proceed to your law of construction. The ventilation, yung airflow ng mas importante ba sa inyo? Importante, that's one aspect that's also very important. Kasi again, yung oxygen supply and the oxygen quality sa loob ng loft mo, kailangan maganda. Kasi you don't want to constantly put your birds, kasi stressors din yan. Kapag hindi lang mainit, pero masama ang air quality, may ammonia build-up, hindi maganda ang airflow, lahat yan nakaka-challenge sa lungs ng ibon mo. Yes. Eventually, nako-compromise yung lungs. You have to remember, napaka-importante ng lung capacity and lung quality or status sa laban. Yes. Why? Because the main reason why a bird, yung tinatawag nating tumutukod, Yes. o tinatawag nating nasusunog, ang main reason dyan is lactic acid buildup. Kapag may lactic acid buildup ka, ilan lang ang dahilan dyan? Kulang sa oxygen supply ang ibon. Ngayon, bakit nagkukulang? Pwedeng masama ang kalidad o yung state ng lungs ng ibon, pwedeng compromise. Kung ba, nagkaroon ng respiratory problem ng maliit, tapos dumikit na yung lungs sa baga, wala na ibon. O kaya sabihin nating kulang ka, for example, for the longer races, yung supplement mo hindi enough Yes. to stimulate, or in other words, to provide better oxygen supply sa dugo, or halimbawa, mahina ang puso ng ibon.
para mag-constantly pump ng blood para may circulate niya yung hangin o yung oxygen sa ano, talagang tutukod ang ibon mo. Okay. Talagang tutukod. When do you start breathing? Or I usually start in January. Sir Jaime. January. January, and then hopefully by I use pumpers kasi yung yaya, Sir Jaime. Yeah. Kasi nga dahil konti ang breeders ko, so kailangan magyaya ako. Sir, naniniwala ka ba? Kasi may mga nagsasabi daw ng pag nagyayaya ka daw, kung ano talaga yung trace ng yaya mo, ano ba yung yaya mo, bobo. Tapos, hindi mamana ba yung sa buwan niya? Kasi may mga ganun eh. Kaya, minsan, Walang scientific basis yan. may mga love talaga na ayaw magyaya. I believe na pag matanda na yaya mo, medyo mas may Yes. bigay. Agree ako dyan. You use younger yaya. And the most important kasi ganito, walang correlation between the genetic makeup ng yaya na pwede niyang maipasa doon sa inaalagaan niya. The only thing na pwede niyang ipasa Sakit. is sakit. And the corresponding immune system na dala-dala niya, pwede niyang maipasa through doon sa quality ng crop milk na ibinibigay niya. And that is why it's very important na pag may yaya ka, Kailangan healthy din. healthy and young yaya. The perfect ones would be 2 to 5 years old. Yan ang pinakamagandang quality ng gatas. 6 years tama, inalis ko rin. Okay. Sir, paano po kayo nag-eliminate ng mga young birds na, for example, nasiksingan nyo na. Ako, kumbaga, alam po namin na talagang medyo high quality standard kayo with regards with the young birds. We're trying our best. No? Oo. Pero, So, do you eliminate them? absolutely yes. But it starts from breeding kasi. And it actually starts from selection of breeders. Kasi when you select your breeders right and you keep them in such a manner that you always have, a healthy herd, flock, normally after you breed, the process of elimination is minimized already. Kasi more or less alam mo na. Obviously, kapag meron akong minsan hindi mo maialis kasi nga this is also where yung stability ng line mo comes in kapag may selection ka kasi more or less ang traits nila magkakaparehas o kaya you do complement breeding na halimbawa kung medyo may size yung isa papalis mo sa medyo maliit yung mga ganon kung medyo tingin mo yung isa kulang sa trait na ganito, halimbawa gusto mo medyo patibayin konti, medyo masyadong bilog, i-mate mo dun sa isang trait na gusto mo naman, ganon. Kung tingin mo mahina ang pakpak, ipares mo naman sa linya o sa ibon na alam mo talagang maganda ang pakpak para pag lumabas ang anak, nako-correct. Okay. Ang importante is you know what you're doing. Kasi if you don't know what you're doing, baka ang nangyayari, imagine, for example, if you have a sprinter, na typical ang kanyang pakpak, tapos ang haba ito. That's useless. Yes. That's useless. Kasi kailangan niya ganun na ganun. So, kailangan matibay na matibay ito. Yes. Oo. Di ba? Kapag ito is ganyan. Di ba? Okay. If you have a long distance flyer naman, for example, na ito pa isa. And that's why it's very important also, while I said na it's very important to select heavy and be conscious of what you're doing and you have to set a standard para hindi kuha ka lang ng kuha. At saka, I've learned a long time ago, Sir Jaime. Of course, may limitations ang capacity ko to buy stocks. Di ba? Yes. So what I do, instead of buying 10, I would try my very best to just buy one. Pero yung budget ko to buy 10, ibibili ko na isa. To me, that makes perfect sense. Kasi imbis na, pagkasyahin ko tong budget ko sa 10, bibili na lang ako isa. Buhos ko na dyan. And normally, it does give you the results kasi you're buying a bird with higher genetic merit. So talagang pag bumibili ko, either winners lang, or kung ibebenta yung magulang ng winners, kasi proven producers yan, hindi lang iisa, yan talaga ang pupunteriyahin ko kahit mas mahal, okay lang. Oo, hindi ako interesado sa pinsan, sa ganun, hindi ako interesado. Yes. Or, mismo anak ng mga winners. Okay. Okay? Ganun. O kaya, kapatid ng mga winners, ganyan. Yan lang ang gusto ko. Hanggat kaya ko. Of course, hindi siya practical for everyone. Kaya nga importante may base ka. Yes. And may selection criteria ka para pwede mong iset, okay. Sa ngayon, ang realistic sa akin, dito lang muna ako sa pinsan-pinsan.
o sa apo-apo, okay lang yun. And it doesn't mean na hindi maganda yan. Ang importante lang may base ka para as you develop your birds, meron kang pattern na sinusundan. How about feeds? Breeder, siyempre breeder mix. Yes. Yung Shih Breeder makes sense, Sir Jaime. up to when? Normally, hanggang 5 months yan. Okay. I think it is very critical for a young bird while developing, especially during the molting stage, kailangan napakaganda ng protein supplement yan o protein availability sa kanya. Kasi yan ang magsaset sa quality ng feather niya, sa quality ng bone. Lahat yan very important. So, within 5 months old. Hanggang 5 feeders. months. Breeder mix. And then onward is flyer mix. But, Yeah. ang breeders ko naman, the soonest na ma-win sila, halimbawa, tapos na ako sa breeding, bigla akong magda-drop half-half, the purative or palay, halimbawa, sa umaga, tapos sa hapon breeder mix. Okay. During derby, you use one mix only all the way, or you mix? That's a good question. May additional mga... Meron akong base ulit, which is my flyer mix. Okay. Okay? Yung flyer mix kasi ngayon, na yun, is, I think, is really designed in such a way to I believe in high dense feeds. When I say high dense feeds, feeds that are of the best sources of whatever nutrition you want, either it be protein, fats, carbohydrates. I believe in high protein or high dense feeds. Yes. The reason for that is that kasi pag stress na ang ibon mo, ayaw mong bigyan siya ng mga mahirap tunawin kasi Yes. lalong nahihirapan yung ibon. In fact, ang wrong notion natin is that pag pagod pakainin mo marami para makabawi agad. That's wrong. Kasi parang tayo, pag napagod tayo, kumain tayo marami, hindi ka matutunawan. Yes. Baka mamatay pa yung ibon. Ah. Kasi hirap na hirap siya eh. What you have to do is to give him the right type of feeds. And normally, high-dense feeds kasi hindi lang sila dahil mataas ang kanilang nutritional value, madali din silang tunawin. At i-absorb ng katawan. Oo. So pag na-absorb yan, madali nilang magamit. There was a post before saying that it's very important na pagdating ng ibon mo, pakainin mo ng protein. Pakainin mo ng peas, yung mga ganyan. Kung titingnan natin, ang digestion ng ibon, 4 peas, for example, takes at least 24 to 48 hours. Kasi ang bago matunaw at ma-absorb ng katawan, kasi iba yung digestion, iba yung absorption. Digestion takes 24 hours na, tutunawin niya. Tapos pag natunaw niya, taka pa lang niya ma-absorb yun. Di ba? Hindi ibig sabihin pag binakain mo ng peas ngayon, alas 4, alas 5 na-absorb na niya yung peas, hindi. Tutunawin pa niya yun. So, ibig sabihin, kailangan alam mo kung ano, ang critical window from the time na dumating ang ibon hanggang sa recovery niya is the first 12 to 24 hours. Kasi pag binigyan mo siya ng absorbable sources ng protein, gagamitin niya yan sa recovery. Okay? Para mag-heal ang muscle, ang mga ligaments, ang mga joints, ganyan. Kung ang binigay mo, magagamit niya pagkaraan ng 1 araw o 2 araw, di, wala na. Yes. Hindi niya magagamit yun. So, it doesn't make sense. Kaya kailangan alam mo kung ano ibibigay mo para madaling makarecover at magamit niya kung kailan niya kailangan. Kailan niya kailangan. Hindi yung, sabi mo nga, kailangan niya ng first 12, 48, 24 hours. Ang pinakain mo nga. Pero magagamit niya yan pagkaraan 1 araw. Di wala na, lampas na. Gagamitin na niya sa feather repair and all. Hindi na niya magamit sa recovery ng muscle. So, ang nangyayari, tapos Tuesday, magpapalipad ka na. Ang nangyayari nun, di mo alam, nauupos na yung ibon. Kasi, hindi mo na ibibigay yung kailangan niya, papagurin mo na naman, ililipad mo na naman, iti-training mo na naman. So, makikita mo nauupos yung ibon, nauubos. Okay. Ngayon, hindi kasalanan ng ibon mo yun. Kasalanan mo kasi hindi tama yung ginawa mo. Yes. May ganun. Okay, my next question is, do you motivate your birds during Not much, Sir Jaime. Applies to the birds? Perch, and we only motivate a bit during the probably last 3 laps. Yeah. Yes. Kasi mas manageable dahil mas konti na. Yes. Kapag 20 pa yung 30 mo, motivate mo, just kung makakabula-bula kayo ganyan. Last 2-3 laps, how do you motivate? Simple lang, Sir Jaime. What we do is that prior to actually putting them together, pero may harang sa gitna. Ang importante kasi yung tinatawag nating pacing Yes. para makuha mo yung full effect.
Kasi pag pinapaste mo yan, ibig sabihin, ganito yan eh. Kapag halimbawa totally hindi niya alam ang babae o wala siyang asawa, pag pinagpares mo, nagkastahan yan, ako mababaliw yan. Yes. Sobrang may excited, baka nga mawala pang ibon kasi mababaliw yan. So what we do is step by step, konti-konti, tease, ika nga, tinitease mo muna para makuha mo yung full effect, hindi minsanan kundi masustain mo. Yes. So what we do, sa umpisahan ba, pag third lap, fourth lap na, ang gagawin namin lalaki, babae, pagkatapos kumain, pagsasamahin. Ayun, pag nagpinagsama mo, aba, uy, maganda doon, may movie doon, ganyan. Maglalandian ng konti, mga babae, mga inahin ko pa, sobrang kalalandi. Sobrang kalalandi, as in, literally, Sir Jaime, if you go to my loft, you call them, they would come and they would pair with you. Ganun ang mga typical trait ng inahin ko yan, mas Yes. ang lalandi. So, pag pinagsama mo yan, mamomotivate na ng konti yan. Tapos ang gagawin namin, bago namin sila i-basket, pagsasamahin, labo-labo muna. Pero sandali lang, kasi ayaw mong mapagod dahil May stress. Yeah. Tsaka hindi yun, naka-prepare na sila for race eh. Yes. Kasi may procedures din yan bago ka mag-basket. Kailangan alam mo yung gagawin mo the whole day. Hindi yung bubusugin mo lang, ganun. Hindi ganun. Yes. So, naka-prep na. So, ayaw na namin silang guluhin kasi baka magsuka. Yes. O ngayon, hindi uminom. Di ba? Parang ano yan eh. Bumili ka ng Ferrari, for example. Okay. Kinargahan mo ng gasolina. The best. Ganito. Tapos ang ginawa mo, pinaikot mo ng pinaikot sa city bago mo ikinarera. Eh, di ubos na gasolina. Yes. Di ba? So, kailangan lagi kang mag-iisip. Sabi ko nga, common sense. Gawin mo yan Monday or Tuesday, Thursday. Pero pagdating ng Friday, pointing ka na. Talagang i-prepare mo yung ibon mo para pagkarga mo ng ibon mo sa club, sa basket, kahit hindi na siya kumain ng Sabado. In fact, ayaw ko nang kakain ng ibon ko ng Sabado. Para paglipad niya ng Linggo, walang laman. Ang bituka, kasi pag may bituka yan, mahihirapan yan. Ay, may bituka. May laman ng bituka, mahihirapan. Actually, may mga fanciers tayo, sir, na parang yung sistema nila, pagdating ng Saturday, walang pagkain. Hindi nila pinapakain ibon para, kumbaga parang in preparation nila on the Saturday. Pag may laro ako, pag pumain ako, di ako makatakbo. Oo, hindi talaga. Saka kaya kung minsan, Sir Jaime, mapansin mo kung baka sa training natin, o baka sa race late na napakain, gano'n, talagang may effect yan sa ibon. Pag uwi ng ibon at maraming laman, makita mo pagdating, unang gagawin, susuka. Yes, oh. Sobrang taxing yan. Sobrang taxing. And then, may iba naman ako, sir. Kasi may mga nagtatanong. So, shout out kay Sir Arman Ray. So, with regards your Blue Hope, ano yung pinaka-baseline mo ng Blue Hope? Okay. Sometimes, pag tinatanong ako, may hesitation ako to mention lines of Yes. words. Kasi, kung minsan ang fancy yung masyadong impressionistic. Yes. Pag halimbawa nakita niya, nanalo si ganito, si Blue Hope, halimbawa. Yeah. Ano lahi yan, Vandenbroek? Ay, maghahanap ako ng Vandenbroek, maghahanap din ako. So, kung minsan, medyo may hesitation ako sa ganyan. Yes. Pero, to answer your question, Blue Hope is dalawa kasi ang base kako eh. Yes. Half-brother sila. Si Emperor at saka si Blue Hope. Si Blue Hope kasi is a cross between a hen which yung hen na yun nakuha ko kay Johnson. Ang nakakatawa pa dyan, Johnson C. Oo. Ang nakakatawa pa dyan, Sir Jaime, kasi that time, ang daming ibon ni Johnson. Sabi ko, magkalka na ako kasi mahihirapan kang mamili. Sabi niya, di sige. Sabi niya, pumili siya. Tapos sabi niya, yung mga yan, sa tingin ko ayaw ko na. Di, tinignan ko lang quickly. Napansin ko yung hen na yun. Sabi ko, kailangan ko yaya. Ito medyo, may edad na rin. Sabi ko, pero napansin ko doon sa hen na yun, sobrang ganda ng throat. Okay. And the rest is history. Dapat yaya yun, nabili ko ng 2,000. Okay. 2,000. Imagine mo for... So, yun Yes, ang line with Blue Hope. Yes. Ang line doon, Sir Jaime, is a combination of Louis Chu Vandenbroek and if you remember, Sir Jaime, meron kang binigay kay Paquito na 4 pairs yata o 5 pairs ng mga ibon. Nilipad niya yun eh. Most of them became very good breeders. That hen is out of a combination between Louis, and your bird. Pero, Sir Jaime, I suspect, kasi hindi na namin mahanap yung record eh, I suspect na may dugong Janssens yung nanay. Kasi she's a slate. Okay. And Vandenbroeks don't have the slate in their genetics. That usually comes from the Janssen bloodline.
Dati kasi si Ngo Sian, si Mr. Ngo, nag-import yan ng Sino mo, Johnny? Pakito. Pakito, oh, yeah. Nag-import yan ng Janssens. Tapos may suspecha ako na lusutan ng Janssen yan eh. Kasi medyo malapad din siya, pero from as far as what we can see, yun ang combination. How about the cup? The cup naman is also a combination between the 38 ni Ngo Sian at saka Luis again na band. Kaya si Blue Hope ko is very much a Vandenbroek. Nasa tingin ko naligaw ang Janssen dyan. Kaya may speed siya eh. Kasi si Paquito at that time, every year, Albert. So he flew them and Yep. keep. Yes. So nagpapasing-sing sa akin. Okay, kasi we're friends. Basta I remember in particular, there was a batch of birds that you gave to him. Parang 6 pairs yata yan eh. Hindi nga nilipad yung kalahati. Okay. Yung kalahati nilipad niya and they all flew very well, Sir Jaime. In fact, yung isa sa pinakamaganda niya rin is yours also. Kaya dati, if you remember, tinanong ko yung lahi you mentioned of yung dati meron kang yung lahi yung may puti-puti, Sir Jaime. Yung parang Tres Marias, parang ganun or something. Basta may lahi kang ganun dati eh. Why? Parang may konting puti siya. Basta lumalabas pied. Meron din siyang ganun na pair na naglalabas ng ganung kulay. Ang gagaling ng mga anak. Basta yun, kaya nga dati tinanong kita kung anong line eh, ganyan. Tapos anyway, yun ang line ni Blue Hope. So si Blue Hope is predominantly Vandenbroek. Si Emperor naman is also the same dam, pero ang tatay naman ni Emperor is Desmet Matis na galing kay Kirby. Yes. Magagaling din ng Desmet. Yes. Ni Sir Kirby. Ang trait na magaling sa Desmet is yung ganda ng muscle. Yes. Saka ito, napakaganda. Ang kahit i-correct mo sa mahihinang ganito, kasi itong ayaw ko sa ibon, pwede kong tanggapin yung medyo ganyan ng buntot o hindi masyadong maganda bakpak, pero ito pag mahaba, Yes. automatic outright reject yan. Sir Manny, kamusta naman ang iyong team? With PHA, may mga OLR ka bang sinalihan? Okay. Locally, of course, sa PHA, Yes. meron akong North and South. Okay. Tapos meron din akong ilang kaibigan na naglilipad sa ibang club naman. Na ako rin ang nagbibigay ng ipon. Okay. So, anong mga clubs yung mga parang Ngayon, it's FBR at saka APR. APR. Sila ang nagdi-decide doon, hindi ako. Basta kung saan nila gusto maglipad, doon sila maglilipad. Okay. So, OLR. OLR naman, it's Victoria Victoria and Falls. Pattaya. So, ngayon Victoria Falls parang Oo, nasa fifth hotspot na kami. wow, congrats. So- So, nakita ko po yung yung records niyo. Oo, pero ang ganda ng lipad from first to fourth lap, Yes. and then pagdating ng fifth lap, ubusan agad, Sir Jaime. How Hard race. What's the distance? For 65 yata. 378 kilometers. From, there were 1,556 birds, I think. Ang nag-clock, the day bird, Sir Jaime, is about parang 17% lang yata. Ilan? 17%. Hard race. No? Talagang hard race. Talagang, tsaka makikita mo, pagdating ng ibon, patak-patak, walang naggrupo. Pero sa Team Philippines, kahit pa paano, I think may Yes. mga nasa 10 plus birds tayo, no? Mahigit. No, may Actually, kasi very important sa akin, tinitingnan ko lagi yung ratio. yes. This applies both to when my birds are competing and in this case, tinitingnan ko yung ratio ng Philippines. Of course, yung my personal at saka yung overall performance ng Team Philippines dun sa OLR na yan. Tinitingnan ko and on that day, nagtapos ang nasa 37% yata ang tracking ng club eh. Yes. Ang Philippines is at more than 50%. Yes. So, lamang na lamang. So, Who among the Filipinos sa mga ganun? Si Mike Mayor, Tan. Mike did not send entries this year. Hindi, meron po. Meron yata siya. So- Doon na mismo pinrate yata. Hindi, sa yun, Africa Pro. Oo nga pala. Africa po. This one, si Mayor Lazatin, si CBK. siya yun. Sino? CBK yung Tapos si Ruben, si Kuya Ray, si Sir Russell. Razel, si Razel, si Who's the third one? Ben? Ruben Ocampo. Ruben Ocampo. Si Anson, RGN, hindi ko kasi sila kilala personally eh. RGN, ang ganda rin ng lipad ng ibon niya. Tapos si
V something, maganda na yung lipad eh. Tapos sila mga kaibigan ko, sila taga Pampanga, sila Vincent Beato, tsaka si Jancy. Okay. Nagpadala din. When will you advise me to pair my birds for Victoria Falls? Victoria Falls, normally, ang acceptance period nila is from September to December yata, or November. Sumalang. August, wala pa. August. I would suggest August. Plano rin namin. Be sure to follow. May tinabi ako na di ko, I haven't bred yet. Mga bagong import. Ano? So mostly, sir, pag nagsasali ka ng international all-star, mga anong age ng young bird nyo dapat may submit? Kasi di ba kailangan maging particularly tayo doon sa age ng kuko. Ako not really on the age, but more on how many vaccinations I inoculated. Importante kahit may dalawa lang. At saka ang importante dyan, I think, is herpes and I forgot the other one. Adeno, or No, adeno and Salmonella E. coli, Fox. no. Babalikan kita mamaya. Okay. Kailangan ko na I have to may kodigo yan eh. Basta herpes and yung isa. Okay. And then, yung age, mga ilang days? Ideally, mga 3 months at least. 3 months. Or tinibag bago pa talaga. Oo, at least. Para mas matibay-tibay. Pag natapos na yung logo, no? Ay, no. No. 3 months hindi pa. Actually, medyo papunta na yan sa advanced stage ng molting. When do they start the race? Anong month? Ang training nila starts April yata. Nag-uumpisa na. May. May ang Nag-uumpisa na. Ang start ng race is June. Nagsa-start na eh. Pero April yata, meron na. Training na. Umpisa na. So, fifth hotspot, how many more to go? Just one. Isa na lang. final race. Oo, sa 25th, final na yan. Hotspot 6. What's the distance? 530. Pero kindly take note, Sir Jaime, this year, kasi ang Victoria is known for really unforgiving terrain. So pag Yes. nag-hard race dyan, talagang ubus ang ibon kasi konti ang inuman, ganun. Although ang temperature malamig eh, kasi nasa 13 to 27 degrees lang siya, so dapat ideal yan. Pero nahihirapan ibon, tsaka malakas ang side wind dyan. Okay. Side wind, ganyan. Next year yata, lilipat sila ng release points or lilipat yung loft mismo na ang sinasabi nila mas maganda na yung accessibility sa water, so pwedeng mag-iba ng konti yung selection parameters mo dyan. Baka hindi necessarily yung mga talagang matibay, ganun. Of course, kailangan ko pa rin, pero baka medyo kailangan may konting tulin din. Okay. So, pag kayo sasali ka sa Victoria Falls, ano ba yung mas preferred mo? Yung pang sprinter or pang long talaga? More on gusto ko sa tibay. Tibay. Mas may laban dyan. Mm. Yung tibay. Kasi yung unang, at saka yung mga long distance flyers naman natin, hindi naman necessarily sobrang layo. Mm. Malapit din. Just like what your bird did sa Pattaya. Talagang nandoon siya lagi nakatutok. Ang problema lang kasi, ang malalaking premyo is nasa top 10 to 100 last na never. Last lap. Nakafocus masyado dun. So, kailangan para manalo ka. Kasi syempre, magandang pumuposisyon ka. Pero syempre, ang maganda niya, may pera kang iuwi. Yes. So, kailangan nakafocus ka doon sa talagang katulad sa Victoria. Lahat ng premyo nasa last lap. Ang First pigeon rin sila. Ace pigeon. Ace Pigeon meron din. Pero ang panalo ng Ace Pigeon parang credit lang ng $600. Kahit first prize ka, walang panalo. Pero doon sa last lap, kahit na butas ka pa nung first 5 laps, pag nag-first ka doon, 140,000 ang premyo, dollar. Tapos second is $100,000, third is 70,000, tapos yun na, pababa. If I'm going to buy for my breeding, I'd prefer to buy a pigeon than the last lap winner. That's true. Yes. It's the same thinking as I have, kasi yung Ace Pigeon kasi, hindi lang pang doon, kasi magagamit mo din dito. Consistency. Oo, yung resistensya, at saka, mas madali siyang i-adjust. Kumbaga, alam mo itong ibon may consistency na mahirap o madali nandyan. Di ba kaya nanalo? Mahirap yun. Tsaka may tulin din, kaya nag-ace. Kasi kung walang tulin, hindi mag-ace yan. Yun lang,
kung kulang pa, mas madali siyang i-adjust. Kasi Yes. alam mo, nandun na sa kanya yung traits, mas holistic ang approach. Kaysa kung bumili ka ng one-hit wonder na nag-lap champion sa second lap, Oo. yung third lap, fourth lap, wala eh, walang kwek. Walang Third clacker ka was last year. Sorry? Yung third clacker, no? Last year or two? Last year. Last year. Yes. Who top and who's the second? First is, ano yan eh, parang American yan eh. Okay. Parang ano siya, parang agent siya ng America Okay. for Victoria Falls. And then yung second is parang South African eh. Okay. Parang I'm not sure though. So ngayong final race ng Victoria Falls, pupunta kayo doon to No. watch? No, not this Okay, time. not this time. Okay. It would be nice kasi Ah. basta isa yan sa mga nag-enjoy ako talaga na nag-safari trip ako. South Africa, nice. No, very nice. Zimbabwe, nice. ano lang, Sir Jaime, parang it's something really different from what we're used to. No? When we're traveling, usually in cities o kaya nice places. Pero ang South Africa is a totally different. Ano eh, kasi yung wild. Yung cabin mo, maganda, pero nasa tabi mo lang may hippo. Yung mga ano. Ganda talaga. Tapos, sasakay ka dun sa jeep nila, pupunta ka dun sa mga places na ano. Anyway, hindi na kasama sa kalapate. Hindi, hindi ako mag-aadong. Tapos, dadaling ka nila sa isang falls o kaya dadaling ka sa isang river. Tapos, mag-iinap kayo ng wine, tapos dun sa gilid makikita mo yung mga hippo, yung mga elephant, iba. Sobrang ganda. Okay. With regards naman your pigeon company, which is yung Victory. So, and sir, tell us about your products. your products. Okay, thank you for giving me that opportunity. Sa akin lang kasi, ang drive ko is really to be able to have products that works for me. Yun ang pinaka-importante. Kasi eventually, ang introduction ko ng bawat product ko is hindi minsanan lahat introduced. It really came about by slowly developing on what products I think works for the system which I think gives you the chance to win in the Philippines. So, going back dun sa mga sinabi ko kanina, yung dynamics ng katawan, yung paano nag-work yung dugo, yung puso, doon ako nakafocus pagdating sa karera. So, for example, pagdating ng ang best or fast-moving product or bestseller ko would be yung Digestion Plus. Digestion. Kasi Digestion Plus, I think, is the most important supplement I have in my list of products kasi it works very well for both breeders, young birds, and during the race. Yes. Kasi one of the more important things that we have to remember is that nutrition plays a very important role sa overall function, overall being, overall condition ng ibon mo. Now, when this is compromised, paano magde-develop ng maganda ang breeder mo, paano mag-aanak ng maganda, paano lalaki ang ibon mo, o paano makaka-recover kaagad ang ibon mo sa karera kung compromise ng digestion. So that's one thing I'm very particular about. So, ang unang-unang product na ginamit pinagawa is to develop a product na nakakatulong sa aid o sa digestion. Kasi more important than digestion is absorption of nutrients. So, yun ang importante sa Digestion Plus. Kasi nga, and ang pinakamaganda kasi lahat yan, alam naman natin galing sa China, and sa China kasi pagdating sa herbal products, sa mga dahon, sa mga ganito, talagang walang lalaban sa China. Yes. Talagang they're really good in this. They have so many na pag ginignan mo, sabi ko, it makes sense ha. Oo nga, bakit ganun, bakit ganito? Talagang advantage sila dyan. And yun ang kinakapitalize on ko. Na, tapos, halimbawa yung mga unnecessary, for example, yung coating niya, imbes na wax, ang sa akin is charcoal. Kasi ang yun lang, pag hindi nakakaintindi, pag hinawakan, ba't maitim? And naturally, kasi charcoal yan. So talagang medyo, so natural. Hindi yung mga ganon. Hindi yung shiny. Oo, kasi that's the best way to improve the packaging of your product, to make it look good. Because eventually, ang mangyayari, ang bumibili, yun ang magde-decide kung ano kukunin niya. Pero ang importante sa akin is what works for my birds. Hindi naman ako magda-digestion plus yung ibon ko. So I take out anything it's not necessary. For those that believes in my product, I think, awa ng Diyos sa tagal naman. What about your royalty feeds?
Okay. Yeah. Isa lang ang punto bakit I had to decide to take in feeds. Lahat ng ingredients natin dito are good. Okay? And it's being traditionally used worldwide, and the effects or the results are good. Yun lang. You always have to factor in the stressors in the Philippines. Iba kasi ang laban dito. Sobrang hirap, if I may put it that way. Sobrang hirap. Sakit. Dahil hindi pare-parehas ang bakuna ng maglalaban. Yes. At ang daming bakunang lumabas na hindi naman talagang pwede o hindi naman talagang tested effective. Isa na yan. Doon pa lang sa pagbabakuna, mamamaga, magkinanana, ganun, kung hindi tama yung bakunang nilagay mo. Tapos, di walang immunity yung ibon. Tapos, pagdating ng club, kahit may bakuna ka, ang daming nagsished. Ang daming when you say shed, nagkakalat ng sakit. Yes. So, nasa stress yung mga ibon kasi paghalo dito, isa may respiratory, yung isa merong may adeno, yung ano, pagdating sa loob mo, naghahalo-halo. Lalo na kapag halimbawa, you fly in 2 or 3 clubs. Pag nagkataon yung isa dun sa isang club, ang tumitira is adeno, pagdating sa isa, respiratory, Yes. pagdating ang bahay, takso yun yung gamot. Mamamatay Yes. ibon mo. Number 1. Number 2 is the environment. Another biggest stressor. Kahapon, ang ganda ng panahon. Ngayon, ulan ng ulan. Laban natin itong linggo, mainit. Next week, umuulan. Kaya ang ibon hindi natututo. Yung nalilito eh. Hindi nasasanay. Kasi iba-iba. So, stress na naman yan. Okay? Tanggapin natin, pagdating sa management, sa pag-iibon, amongst many of our fanciers, malaki or maliit, marami pa rin hindi Makapag-adjust. sabihin natin, hindi nagagabayan o hindi tama ang sistema. Sabihin na lang natin gano'n. Of course, may limitation sa bawal sa loft, sa design, gano'n. May konting limitation sa halaman, ganyan. Isa na naman yun. Ngayon, yung feed o yung nutrition part, which is one of the more important ones, is another stress. Or yun ang hindi natin masyadong nare-realize. Parang tayo lang eh. Pag kumain ka ng karne o baka sa gabi, kahit di ka gumagalaw, mainit ang katawan, tama? Pareho rin yan sa ibon. So, I had to make sure na number 1, ang pinakakinatatakutan ko is the toxin. Kasi, dahil dito mataas ang moisture o ang humidity ng kapaligiran, ina-absorb lahat yan ng lahat. Whatever. Kasama ang feeds. Ang problema, pag mataas ang moisture o ang humidity ng isang lugar, ang unang-unang lalago dyan is the toxins. O lalo aflatoxin, for example. Iyan ang hindi natin alam. Is a silent killer yan. Nakakasira ng atay. Pwedeng pag breed ka, halimbawa nakakuha ka ng isang ingredient na masama o mataas ang toxin level, makikita mo ang dami mong pwedeng hindi mag-fertilize o pwedeng mag-abort. O kaya yung inakay mo, makikita mo, bakit ganito yung inakay ko? Payat, ganyan, o ano, mga ganun. Pwede yun. Yes. Or makikita mo, bigla nang tataka ka, bakit yung pakpak sira? Ganun. May mga factors yan. Yes. The worst is, ang kinatatakutan ko lagi is the liver. O, hindi pwedeng masira yan. Kasi dyan dumadaan lahat. Kapag nasira yan, lalo sa panlaban, lalo't napakahirap, mahihirapan yung ibon makarecover. Bigay ka ng supplement, hindi niya natatanggap o hindi niya na-absorb, nagsasayang ka lang. So, iniingatan ko yan. So, okay, balik ako dun sa tanong mo. Ang isang sabi ko kasi kanina, importante sa akin is high-dense feeds o high-dense nutrition. Well, sabi ko, there's nothing wrong with the others. In fact, yan ang ginagamit hanggang sa Europe. Ang pinagkaiba lang, iba ang handling. Iba rin tignan mo ang European peas, for example, sa local peas natin, malaking diferensya. Yes. Usually, yung mga European, makita mo liliit. Ng seeds. Kasi they get the very best. Siyempre, mas madali ang digestion. Kasi mas malaki ang surface area niyan. So, mas madaling tunawin. Ngayon, ang gusto ko pero, nung pumunta ako ron, is that I find the best sources of protein. Kahit anong literature ang tignan mo, pinakamagandang sources ng protein that pigeons can use is soybeans, chickpeas, lentils. Yan isa sa pinakamagaganda. What's the third one? Lentil, Lentil. human grade yan.
yan ang talagang, basta isa lang ang sinabi ko, hindi ako nagpa-plug ha. Yes. Pero pumunta ako roon, hinanap ko yung partner ko. Ang purpose ko kasi sa akin talaga. Yes. Okay, kasi nagkaroon na ako dati na laban, nakakuha ako ng masamang mais. Kita mo talaga, yung ibon ko nag-iba. Yung, ganun kasimple. Naghalo ka, tapos nakita mo yung ganito mo, makita mo maraming batik-batik na naitim. Hindi mo maalis yun. May butas na. Lalo na yun. Wala nang nutritional value yun. Kasi lalo kung kinain na ng guto yung pinaka-eye ng mais, wala nang sustansya yung mais mo. Yung carbs na kinukuha mo doon, wala na. Wala. Wala nang kwenta yung labas eh. Yung dilaw. Yes. Ang kinakain mo doon yung puti. Yes. Okay. So, importante sa akin is the best source of protein. Okay? So, yung best source of protein, which is yun nga, kaya makikita mo, yung buto ko, talagang, kahit sa, meron pa yung peeled pumpkin seed. Peeled pumpkin seed kasi has anti-parasitic properties. Kasi ang purpose niyan, tsaka mataas din ang nutritional value na. Ang purpose kasi niyan is, kapag ka, bawal lang, sa karera o sa truck, naghahalo-halo lahat. Kung minsan nahahawa ng bulate, gano'n. Kahit pa paano may cleansing ka. Okay. Tapos meron pa yung Silibum marianum. Yung Silibum marianum, yun naman yung ginagamit ng silimarin. Yes, iliman ka. For the liver. For the liver naman, para constant din, merong properties kini-cleanse na yan. Hindi ba yan? Yung turbo seeds ko, meron yan, mga katulad ng black sesame seeds, merong white sesame seeds. Yan ang mga rich sources ng omega-3, for example, mga ganon. Yes. Hindi siya bastang naglagay ka lang para mukhang maganda. Talagang nilalagay kasi may purpose. Tapos, ang another thing, para ma-prevent, na-address ko yung best sources ng nutrients. Another is that pati yung mais dun sa flyer, dalawang klase, red and yellow, kasi yung red is a richer source ng vitamin D. Mga ganon. Yes. Anyway, tapos, para bumanda o ma-address naman yung problem with toxin, ang ginawa ko naman is that, ang ginawa namin is tinatawag natin heat-treated. Parang niluto siya. Okay. Kasi pag heat-treated, parang pag kumain ka ng bigas, i-compare mo ang bigas sa lugaw. O bigas saka sa kanin. Ang tawag dyan, may partial gelatinization. So, ibig sabihin, semi-luto, mas madaling tunawin. So, pag mas madaling tunawin, mas madaling maging available yung nutrient, mas madaling magamit. Mas marami din siyang nakukuha. Sa bawat gramo ng hindi luto, sa bawat gramo ng luto, mas marami kang makukuha sa luto, tapos mas mataas pa ang nutrient profile. So, sigurado ko mas marami ang makukuha mo with that. Tapos, yung formulator ko is talagang may doctorate degree siya sa animal nutrition. So talagang ganun. Although hindi ko siya talaga ina-advertise heavily kasi ang purpose ko lang, pag may gustong kumuha, para lang may kasabay ako, para makuha ko yung minimum volume. Okay, Kasi baka hindi ko kaya ubusin yung Yes. kaya actually kung pwede kong dati, ang purpose ko akin lang For use. Pero hindi ko kaya yung volume, masisira lang. So, sige, pag may gustong kumuha, okay lang, ganun. Kasi may mga expiry siya. No? Hindi naman. Well, yes, kasi ang feeds is good for 6 months lang. Okay. Yung pa, dahil kasi heat-treated yung feeds natin, walang bukbok, pati itlog, wala. Oh. Pero pag nilagay mo sa merong bukbok, uunahin yan. Oh. Kasi mas madali na siyang kainin Yeah, that's my problem nung puro laga ako. Yung timing isa. Tapos sobra. Pinapakain ko lang sa baboy. Oo, nasasayang kasi mabubukbok. Pagka. Kaya importante yung handling mo. Kailangan talaga na kailangan ganito. Yung kailangan mo. Sa temperature. Oo, yung bawa kung bibili ka is maximum good for 2 to 3 or 4 weeks lang. Ganyan. Para hindi nasasayang. Okay, so before we end, may gusto po ba kayo i-shout out? And then, before we end po pala, saan po pala available yung mga products niyo, sir? It's available. Marami tayong distributors. Yes. And i-shout out yung mga distributor nyo para, sir? Alam mo sir, I'd rather not, baka may magalit. Kasi sigurado hindi ko masasabi lahat. But, kung kailangan yung malaman yung distributors namin, just private message me. I'll give you the list of our distributors in your area.
Ayun. And of course, I'd like to say thank you sa inyo, lalo sa inyo, Sir Jaime, sa iyo, Aaron. And of course, again, support na aming mga distributors, which I highly, highly appreciate. Yes. Maraming salamat, and I'm hoping na we can grow together more. Ayun, sir, thank you for joining us Thank for you. this podcast. Sir Jaime, Sir, thank you Thank you. so much. Thank you. Okay, so mga kamaster, sa sorry. mga kalapatid, sa ating mga kamaster, mga ka-advance hobbies, please do subscribe, like, and share, and comment below para po at least in the future, malaman po namin yung mga question nyo. Kung may mga question kayo dun sa mga idols ninyo na gusto iparating para sa mga susunod natin na podcast, may tanong po natin. Katulad yung shoutout ni Sir Arban Ray, ang katanungan with kay Sir Emmanuel Go regarding sa kay Blue Hope. We hope na nasagot po namin yun yung question. So, again, maraming salamat. So, isang episode na lang po ang natapos ngayong araw nito. Maraming salamat. So, see you next episode. Thank you. Bye!